Suratut Taubah, ang pagsisisi. Ito ay pagpapahayag ng kalayaan sa lahat ng mga pananagutan mula sa Allah at sa kanyang sugo niyaong kabilang sa mga musyrik na sa inyo ay nakipagkasundo. Gayunpaman, kayo, mga di naniniwala, ay malayang magsipaglakbay sa loob ng 4 na buwan sa mga lupain, subalit dapat ninyong malaman na hindi ninyo magagawang takasan ang parusa ng Allah, at sapagkat gagawing kaaba-aba at walang dangal ng Allah ang mga di naniniwala. At ito ay isang panawagan mula sa Allah at sa kanyang sugo sa sangkatauhan sa pinakadakilang araw ng Hajj, na ang Allah at ang kanyang sugo ay walang pananagutan mula sa mga musyrik. Kaya kung kayo ay magsipagsisi, ito ay higit na makabubuti para sa inyo. Subalit kung kayo ay magsisitalikod, magkagayon dapat ninyong malaman na hindi ninyo magagawang takasan ang parusa ng Allah at magbigay ng balita, O Muhammad, sa mga di naniniwala ng isang mahapding parusa. Maliban niyang may mga kasunduan sa inyo mula sa mga musyrik, pagkaraan sila ay hindi nagtalo-sira sa inyo sa anuman, at sila ay hindi nakipagtulungan kaninuman laban sa inyo. Kaya inyong tuparin ang kasunduan sa kanila hanggang sa matapos ang kanilang takdang panahon. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga natatakot sa Kanya. Kaya kapag ang mga sagradong buwan ay lumipas na, magkagayon inyong pagpapatayin ang mga musyrik na nakikipaglaban at umuusig sa inyo saan man ninyo sila matagpuan, at sila ay inyong bihagin at inyong salakayin at inyong abangan sa bawat pook ng tambangan. Subalit kung sila ay magsisi at magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng zaka, kawang-gawa, sa makatwid, hayaan sila sa kanilang sariling landasin. Katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. At kung ang isa sa mga musyrik ay humihingi sa iyo ng pangangalaga, magkagayon, ipagkaloob mo sa kanya ang pangangalaga hanggang kanyang marinig ang salita ng Allah, ang Quran. Pagkaraan, siya ay iyong ihatid sa pook ng kaligtasan. Iyan ay sa dahilang sila ay mga taong walang nalalaman. Paanong magkakaroon ng isang kasunduan sa Allah at sa kanyang sugo ang mga musyrik maliban niyang mga ginawa ninyo ng kasunduang malapit sa Masjid al-Haram sa Makkah? Kaya hanggang sila ay nananatiling matapat sa inyo, kayo ay maging matapat din sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga natatakot sa Kanya. Paano ba kayo magkikipagkasundo sa kanila, gayong kapag kayo ay kanilang napangibabawan? Hindi nila pinahahalagahan ang ugnayan sa inyo na pagkamag-anakan o ang kasunduan ng pangangalaga. Kayo ay kanilang binibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, subalit ang kanilang mga puso ay tumututol at karamihan sa kanila ay mga suwail. Kanilang ipinagbili ang mga ayat, kapahayagan ng Allah sa maliit na halaga, at kanilang hinadlangan ang mga tao sa kanyang landas, sadyang kasamaan ang anumang kanilang laging ginagawa. Sila ay hindi kumikilala sa ugnayang nauukol sa isang naniniwala, maging ito man ay pangkamag-anakan o kasunduan ng pangangalaga. Sila yaong mga mapanlabag. Subalit, kung sila ay magsisi, magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng zaka, magkagayon sila ay inyong mga kapatid sa relihiyon, at aming masusing ipanaliliwanag ang mga ayat, kapahayagan para sa mga taong nakaalam. Subalit kung sila ay sumira sa kanilang panunumpa pagkaraan ng kanilang kasunduan at kanilang tuligsain ang inyong relihiyon sa makatwid,
makipaglaban sa mga pinuno ng mga di naniniwala sapagkat katiyakan walang mga sagradong panunumpa sa kanila kaya makipaglaban sa kanila upang sakali sila ay magsitigil. Hindi ba kayo makikipaglaban sa mga taong nagtalo-sira sa kanilang mga panunumpa at mga pangako at kanilang tinangkang itaboy ang sugo at sila rin yaong mga naunang magtangkang sumagupa sa inyo sa unang pagkakataon? Sila ba ay inyong kinatatakutan? Subalit, higit na nararapat na ang Allah ang siya ninyong katakutan kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala. Makipaglaban sa kanila, sila ay parurusahan ng Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay at sila ay kanyang hihiyain at kayo ay bibigyan ng tagumpay laban sa kanila at kanyang bibigyang kasiyahan ang mga dibdib ng mga taong naniniwala. At kanyang papawiin sa mga naniniwala ang puot sa kanilang mga puso at tatanggapin ng Allah ang pagsisisi ng sinumang kanyang nais at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Inaakala ba ninyo na kayo ay hahayaan sa ganyang kalagayan samantalang hindi pa nasusubukan ng Allah yaong mga kabilang sa inyo na nagpunyagi sa kanyang landas at hindi nagturing ng iba bukod sa Allah? At sa kanyang sugo at sa mga naniniwala bilang kanilang waldya, kapalagayang loob, ang Allah ay maalam sa anumang inyong ginagawa. Hindi marapat para sa mga musyrik na pangasiwaan ang mga masjid ng Allah samantalang sila ay sumasaksi laban sa kanilang mga sariling kawalan ng paniniwala. Sila yaong ang kanilang mga gawain ay walang kabuluhan at sa apoy sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ang pangangasiwa ng mga masjid ng Allah ay para lamang sa Kanya na naniniwala sa Allah at sa huling araw, nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng zaka at siya ay walang kinatatakutan maliban sa Allah, kaya inaasahang sila yaong mga kabilang sa mga napatnubayan. Ginawa ba ninyo na ang pagbibigay ng inumin sa mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah at ang pangangasiwa ng Masjid al-Haram sa Makkah ay kapantay na mga gawain ng isang naniniwala sa Allah at sa huling araw at nagpupunyagi sa landas ng Allah? Sila ay hindi magkapantay sa paningin ng Allah at hindi pinapatumbayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian. Yaong mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at nagsilikas at nagpunyagi para sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at ng kanilang mga sarili. Sila ay nakahihigit sa antas ng karangalan sa paningin ng Allah. Sila yaong mga nagkamit ng dakilang tagumpay. Ang kanilang Panginoon ay nagbibigay ng magandang balita ng isang habag mula sa Kanya at ng magandang lugod para sa kanila at ng mga hardin, paraiso para sa kanila na kung saan ay naruroon ang walang katapusang ligaya. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Katotohanan, nasa Allah ang isang dakilang gantimpala. O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring bilang awliya, tagapangalaga, ang inyong mga ama at inyong mga kapatid na lalaki kung higit nilang ikinalulugod ang kawalan ng paniniwala kaysa sa paniniwala. At sino man sa inyo ang nagturing nito, magkagayon sila yaong mga paggawa ng kamalian. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang inyong mga ama, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga kapatid na lalaki, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kayamanang pinagkakaitan, ang inyong mga kalakal na pinangangambahang mga wala, ang inyong kinasisiyang mga tahanan,
ay higit ninyong minamahal kaysa sa Allah at sa kanyang sugo, at sa pagpupunyagi sa kanyang landas, magkagayon. Kayo ay magsipaghintay hanggang ipagkaloob ng Allah ang kanyang kapasiyahan, at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong suwail. Katiyakan, ang Allah ay nagbigay ng tulong sa inyo sa maraming mga puok ng labanan at maging sa araw ng digmaan sa Hunain nang kayo ay nangagalak sa rami ng inyong bilang. Subalit ito ay walang naidulot na anupamang tulong sa inyo at ang kalupaan ay lubhang naging masikip para sa inyo sa kabila ng lawak nito. Pagkaraan, kayo ay nagsitalikod na nagsisitakas mula sa pagkikipaglaban. Pagkaraan, ang Allah ay nagpababa ng kanyang katiwasayan sa kanyang sugo, Muhammad, at sa mga naniniwala, at nagpababa rin ng mga kawal, mga anghel na hindi ninyo nakikita at kanyang pinarusahan, yaong mga di naniniwala. At iyan ay kabayaran para sa mga di naniniwala. Pagkaraan, tatanggapin ng Allah ang pagsisisi ng sinumang kanyang nais at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. O kayong mga naniwala, katotohanan, ang mga musyrik ay marurumi. Kaya huwag ninyo silang hayaang magsilapit sa Al-Masjid Al-Haram sa Makkah, pagkaraan nitong kanilang huling taon. At kung inyong pinangangambahan ang paghikahos, kayo ay pagyayamanin ng Allah mula sa kanyang biyaya kung kanyang naisin. Katotohanan, ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Inyong labanan yaong mga di naniniwala sa Allah at sa huling araw at yaong hindi mga nagbabawal sa anumang ginawang bawal ng Allah at ng kanyang sugo si Muhammad at yaong mga hindi kumikilala sa relihiyon ng katotohanan Islam. Mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan, kayo ay makipaglaban hanggang sila ay kusang magbayad ng jizyah at sila ay maging kaaba-aba. At ang mga Hudyo ay nagsasabing si Ezra ay anak na lalaki ng Allah, at ang mga Kristiyano ay nagsasabing si Mesiyas, Jesus, ay anak na lalaki ng Allah. Iyan ang pananalitang namumutawi sa kanilang mga bibig, kanilang tinutularan ang mga pananalita niyang mga taong dininiwala noon. Sila ay isinumpa at winasak ng Allah. Paano nga bang sila ay nalinlang mula sa katotohanan? Kanilang itinuturing ang kanilang mga ahbar at mga monghe bilang kanilang mga Panginoon bukod sa Allah, at kanilang itinuturing din bilang kanilang Panginoon ang Mesiyas, anak ni Maria, samantalang sila, mga Hudyo at Kristiyano, ay hindi inutusan sa Torah at Injil maliban na sambahin ang isang tanging Diyos. Walang Diyos maliban sa Kanya, luwalhati sa Kanya, sadyang napakalayo niya mula sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. Kanilang hangad na patayin o putulin ang liwanag ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, subalit ang Allah ay tumututol maliban upang gawing ganap ang kanyang liwanag, bagaman ito ay kinamumuhian ng mga di naniniwala. Siya ang nagpadala ng kanyang sugo si Muhammad na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan, Islam, upang ito'y mangibabaw ng higit sa lahat ng mga relihiyon, bagaman ito ay kinamumuhian ng mga musyrik nagtatambal sa Allah. O kayong mga naniwala, katotohanan, karamihan sa mga ahbar, maalam o pantas ng mga Hudyo at mga monghe ng mga Kristiyano ay lumalamon at lumulustay sa yaman ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kabulaanan at hinahadlangan ang mga tao sa landas ng Allah, at iyong man nag-iimbak ng ginto at pilak at hindi ginugugol ito sa landas ng Allah, sa kanila ay magbigay ng balita ng isang mahapding parusa. Sa araw na iyon, kapag ito, mga tinipong ginto at pilak, ay painitin sa apoy ng impyerno, at pagkaraan, ito ay itatatag sa kanilang mga noo, sa kanilang mga tagiliran, at sa kanilang mga likod, at ang sasabihin sa kanila, ito ang anumang inyong tinipong yaman para sa inyong mga sarili. Kaya,
inyong lasapin ang anumang lagi ninyong pinag-iipunan. Katotohanan, ang bilang ng mga buwan sa paningin ng Allah ay 12 buwan sa loob ng isang taon, sa aklat o talaan ng Allah mula sa araw ng kanyang likhain. Ang mga kalangitan at kalupaan, kabilang sa mga buwang ito, ang 4 nito ay sagrado. Iyan ang matuwid na relihiyon, kaya't huwag kayong gumawa ng kamalian sa inyong mga sarili sa panahon ng mga ito at makipaglaban sa mga musyrik ng may pagkakaisa tulad ng pagkikipaglaban nila sa inyo ng may pagkakaisa. At dapat ninyong malaman na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot sa Kanya. Katotohanan, ang pagpapaliban ng isang sagradong buwan ay karagdagan sa kawalan ng paniniwala. Sanhin nito, iyong mga di naniniwala ay higit pang napaligaw sapagkat kanilang pinahintulutan ito sa isang taon at ipinagbawal naman ito sa sumunod na taon upang ito ay itugma sa bilang ng mga buwang ipinagbawal ng Allah. At sa gayon, kanilang ginawang marapat ang anumang ipinagbawal ng Allah. Ginawang kadugod-lugod para sa kanila ang kasamaan ng kanilang mga gawain. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong di naniniwala. O kayong mga naniwala, ano ba ang nangyayari sa inyo na kapag kayo ay pinagsabihang humayo sa landas ng Allah sa jihad, kayo ay mahigpit na nangunguyapit sa lupa? Kayo ba ay nasisiyahan sa buhay sa mundong ito na higit kaysa sa kabilang buhay? Subalit, ano ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihambing sa kabilang buhay maliban sa napakaliit na kasiyahan lamang? Kung kayo ay hindi humayo upang makipaglaban, kayo ay kanyang parurusahan ng isang mahapding parusa at kayo ay papalitan ng ibang mga mamamayan bukod sa inyo. At siya, ang Allah, ay hindi ninyo maaring pinsalain sa ano paman sapagkat ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Kung siya si Muhammad ay hindi ninyo tutulungan, ito ay walang anupaman sapagkat katotohanan, siya ay tinulungan na ng Allah nang siya ay ipinagtabuyang papalabas sa kanyang bayan niyong mga di naniniwala bilang isa sa dalawa. Nang sina Muhammad at Abu Bakar ay nasa loob ng yungib, at siya si Muhammad ay nagsabi sa kanyang kasamang si Abu Bakar, "Huwag kang malungkot, katiyakan ang Allah ay kasama natin." At ibinaba ng Allah ang kanyang katiwasayan sa kanya at siya ay pinatatag sa pamamagitan ng mga kawal o pangkat ng mga anghel na hindi ninyo nakikita at ang salita niyang mga di naniniwala ay ginawang pinakamababa, samantalang ang salita ng Allah ay nangingibabaw at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Humayo kayong magsilakad, maging kayo man ay magaan o mabigat, at magpunyagi kayo sa pamamagitan ng inyong mga yaman at inyong mga sarili sa landas ng Allah. Iyan ay makabubuti para sa inyo kung inyo lamang nababatid ang kahalagahan ng pagpupunyagi sa landas ng Allah. Kung ito lamang ay isang malapit na pagkakakitaan at isang madaling paglalakbay, marahil sila, mga mapagkunwari, ay nagsisunod sa iyo, ngunit naging mahaba para sa kanila ang layo ng paglalakbay at sa inyong pagbabalik, sila ay susumpa sa Allah na kung magagawa namin, kami ay magsisilabas at magkikipaglabang kasama ninyo. Kanilang winawasak ang kanilang mga sarili sa maling panunumpa at nababatid ng Allah na sila ay mga sinungaling. Naway ikaw ay patawarin ng Allah o Muhammad, bakit mo hinayaang sila ay magpaiwan at hindi mo dapat gawin ito hanggang ito ay maging malinaw sa iyo kung sino ba iyong mga makatotohanan at mapag-alaman mo ang mga sinungaling. Hindi hihingi sa iyo ng kapahintulutan upang lumiban o magpaiwan iyong mga naniniwala sa Allah at sa huling araw sa pagpupunyagi sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at kanilang mga sarili at nababatid ng Allah ang mga natatakot sa Kanya. Ang humihingi ng pahintulot upang lumiban mula sa jihad
sa iyo ay yaon lamang mga di naniniwala sa Allah at sa huling araw at yaong ang kanilang mga puso ay may bahid ng pag-aalinlangan. Kaya sila sa kanilang pag-aalinlangan ay nag-aatubili o bantulot sa pagkikipaglaban. At marahil kung kanilang hinangad lamang na humayo upang makipaglaban, katiyakan sila ay nakapaghanda na ilang paghahanda para rito. Subalit, kinamuhian ng Allah na sila ay ipadala, kaya sila ay kanyang pinanatiling nasa iyong likuran at sa kanila ay sinabi, magpaiwan kayo o magsiupo kayong kasama ng mga nangakaupo sa pamamahay. Kung sila man ay humayo upang makipaglaban na kasama ninyo, sila ay hindi makararagdag sa inyo ng anupaman maliban sa kaguluhan at marahil sila ay masigasig na pumasok sa inyong pagitan, hinahanap sa inyo ang fitna, kaguluhan, at kabilang sa inyo ay masugid nilang tagapakinig at ang Allah ay maalam sa mga paggawa ng kamalian. Katiyakan sila ay nagtangka na ng fitna, paghihimagsik noon pa man, at nagawang guluhin ang pangyayari para sa iyo hanggang dumating ang katotohanan at naging malinaw ang takda kautusan ng Allah habang sila ay tumututol. At kabilang sa kanila ay isang nagsasabi, pahintulutan mo akong lumiban at ako ay hayaan mong manatili sa pamamahay at huwag mo akong ilalagay sa pagsubok. Walang alinlangan, sanhi nito, sila ay nangahulog sa pagsubok at katotohanan palilibutan ng impyerno ang mga di naniniwala. Kung dumating sa iyo o Muhammad ang kabutihan, ito ay kanilang ikinalulungkot. Ngunit kung ikaw ay dinatnan ng kapinsalaan, sila ay magsasabing, kami ay naging maingat noon pa man, at sila ay nagsitalikod na nagagalak. Sabihin, kailanman ay walang mangyayari sa amin maliban kung ano ang itinakda ng Allah para sa amin. Siya ang aming maula o tagapagtanggol at sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. Sabihin, kayo ba ay naghihintay para sa amin maliban ng isa sa dalawang pinakamabuting bagay, ang mamatay sa landas ng Allah o tagumpay sa pagkikipaglaban sa inyo, at kami ay naghihintay para sa inyo na kayo ay palasapin ng Allah ng isang parusa mula sa Kanya o sa pamamagitan ng aming mga kamay. Kaya maghintay kayo sapagkat kami ay kasama ninyong naghihintay. Sabihin, gumugol man kayo sa landas ng Allah ng kusang loob o walang kusang loob, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa inyo. Katotohanan, kayo ay mga taong suwail. At walang nakakapigil sa kanilang paggugol upang ito ay tanggapin mula sa kanila, maliban ang kanilang kawalan ng paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at sila ay hindi nagsisitungo sa pagdarasal, malibang sila ay mga tamad, at sila ay hindi gumugugol sa kawang gawa, malibang sila ay umaayaw o napipilitan. Kaya huwag kang manggilalas sa kanilang mga yaman o sa kanilang mga anak. Ang Allah ay naglalayon lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito sa makamundong buhay at na ang kanilang kaluluwa ay lilisan sa oras ng kamatayan habang sila'y mga di naniniwala. At sila ay sumusumpa sa Allah na sila ay kabilang sa inyo, samantalang sila ay hindi tunay na bibilang sa inyo. Subalit sila ay mga taong naduduwag. Marahil kung sila ay makatatagpo lamang ng puok na kanilang mapagkakanlungan o mga yungib o isang puok na mapapasukan upang pagtaguan, sila ay magsisitalikod patungo roon at sila ay maghuhumangos ng walang pakundangan. At kabilang sa kanila ay mga ilang bumabati ko sa iyo o Muhammad hinggil sa iyong pamamahagi ng kawang gawa.
Kung sila'y nabahaginan mula sa mga ito, sila ay nasisiyahan. Ngunit kung sila ay hindi nabahaginan mula sa mga ito, pagmasdan, sila ay nagpupuyos sa galit. At marahil kung sila lamang ay nasiyahan sa anumang ibinigay ng Allah at ng kanyang sugo sa kanila at nagsabing, sapat na para sa amin ng Allah. Ang Allah ay magbibigay sa amin mula sa kanyang biyaya at maging ang kanyang sugo. Katunayan, kami ay umaasa sa Allah. Ito ay higit sanang mabuti para sa kanila. Katotohanan, ang kawang gawa ay nakalaan lamang para sa mga dukha at maralita at sa mga kawaning naglilikom ng kawang gawa at sa mga taong ang puso ay malalapit sa Islam at sa pagpapalaya ng mga bilanggo o alipin at sa mga may pagkakautang at sa landas ng Allah para sa mga mujahidin na nakikipaglaban at sa mga naglalakbay na nagigipit isang tungkulin na iniatang ng Allah at ang Allah ay maalam tigib ng karunungan. At kabilang sa kanila ay yaong mga nagbibigay pasakit sa propeta at nagsasabi, siya ay tainga, naniniwala sa bawat bagay na kanyang naririnig. Sabihin, siya ay tainga ng kabutihan para sa inyo na naniniwala sa Allah at naniniwala sa mga tunay na naniniwala. At siya ay isang habag para sa mga naniniwala na kabilang sa inyo. At yung mga nagbibigay pasakit sa sugo ng Allah para sa kanila ay isang mahapding parusa. Sila ay sumusumpa sa ngalan ng Allah sa inyo mga Muslim upang kayo ay masiyahan, subalit ang Allah at ang kanyang sugo, Muhammad, ang higit na karapat dapat bigyang kasiyahan kung tunay na sila ay mga naniniwala. Hindi ba nila nalalaman na sino man ang sumalungat sa Allah at sa kanyang sugo, katiyakan, nakalaan para sa kanya ang apoy ng impyerno upang mamalagi roon ng walang hanggan? Iyan ang malaking kahihiyan. Ang mga mapagkunwari ay nababagabag na ang isang sura, kabanata ng Quran ay ipahayag tungkol sa kanila upang ipabati sa kanila ang anumang nasa kanilang mga puso. Sabihin, mangutya kayo hanggang inyong nais. Katotohanan, isisiwalat ng Allah ang anumang inyong kinababagabag. At kung sila ay iyong tatanungin tungkol dito, katiyak ang kanilang sasabihin, kami ay naghuntahan lamang at naglalaro, nagbibiruan. Sabihin, ang Allah ba at ang kanyang ayat, kapahayagan at ang kanyang sugo ang inyong kinukutya? Huwag na kayong magdahilan, mga tuwiran, katotohanan na kayo ay naging di naniniwala, pagkaraan kayo ay naniwala. Kung aming patatawarin ang ibang pangkat sa inyo, aming parurusahan ang ibang pangkat sapagkat sila ay naging mga mapaggawa ng kabuktutan. Ang mga lalaking mapagkunwari at mga babaeng mapagkunwari ay nagkakaisa sa bawat isa. Sila ay naguutos ng kasamaan at nagbabawal ng kabutihan. At itinitikom ang kanilang mga kamay para sa kawang gawa. Sila ay nakalimot sa Allah kaya sila ay kanyang kinalimutan. Katotohanan, ang mga mapagkunwari, sila ang mga suwail. Ang Allah ay nangako sa mga lalaking mapagkunwari at mga babaeng mapagkunwari at sa mga di niniwala ng apoy ng impyerno. Doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan. Ito ay sapat na para sa kanila. Sila ay isinumpa ng Allah at sa kanila ay walang katapusang parusa. Kayong mga di naniniwala ay katulad niyang mga nauna sa inyo. Sila ay higit na malalakas kaysa sa inyo sa kapangyarihan at higit na masagana sa yaman at mga anak. Sila ay nagtamasa ng kanilang bahagi sa makamundong kasiyahan at kayo rin ay nagtamasa ng inyong bahagi ng makamundong kasiyahan tulad niyang mga nauna sa inyo na nagtamasa ng kanilang bahagi ng makamundong kasiyahan
at kayo ay nahumaling sa karangyaan tulad ng kanilang pagkahumaling. Sila yaong ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila yaong mga nawalan o mga talunan. Hindi ba nakarating sa kanila ang kasaysayan ng mga nauna sa kanila, ang mga mamamayan ni Noah, Ad at mga tribo ng Thamud, ang mga mamamayan ni Abraham, ang mga naninirahan ng Midian, at ang mga bayang itinaob? Dumating sa kanila ang kanilang mga sugo na may dalang mga malilinaw na katibayan. Kaya kailanman hindi ang Allah ang gumawa ng kamalian sa kanila, subalit sila sa kanilang mga sarili ay lagi na gumagawa ng kamalian. Ang mga lalaking naniniwala at mga babaeng naniniwala ay awliya, tagapangalaga o kaibigan sa isa't isa. Sila ay naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at sila ay nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng zakat at sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo. Sila ay ang mga kinahahabagan ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Ang Allah ay nangako sa mga lalaking naniniwala at sa mga babaeng naniniwala ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan at ng kasiyasiyang mga tahanan sa mga hardin ng walang hanggang pamamalagi. Subalit ang magandang lugod ng Allah ang siyang pinakamalaking gantimpala. Iyan ang dakilang tagumpay. O propeta, ikaw ay magpunyagi o makipaglaban sa mga di naniniwala at mga mapagkunwari at magmabagsik sa kanila, at ang kanilang kanlungan ay ang impyerno at napakasama na patutunguhan. Sila ay susumpa sa Allah na sila ay walang sinabi na anumang laban sa propeta, samantalang sila ay nagsabi ng salita ng kawalan ng paniniwala, at sila ay di naniwala pagkaraan ng kanilang pagkunwaring pagyakap sa Islam, at sila ay nagbalak ng anumang hindi nila nagawang gampanan, at sila ay walang matagpuang anumang dahilan para gawin ito, maliban na sila ay pinagyaman ng Allah at ng kanyang sugo mula sa kanyang mga biyaya. Kung pagkaraan nito sila ay magsipagsisi, ito ay makabubuti para sa kanila. Ngunit kung sila ay magsitalikod, sila ay parurusahan ng Allah ng isang mahapding parusa sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sila ay walang matatagpuan sa mundo ng sinumang wali, tagapangalaga o ng isang makatutulong. At kabilang sa kanila ay ang ilang gumawa ng kasunduan sa Allah na nagsasabing, kung kami ay kanyang pagkakalooban ng kanyang biyaya, katiyakan na kami ay magbibigay ng kawang gawa at katiyakan na kami ay mapabibilang sa mga matutuwid. Kaya nang sila ay kanyang pinagkalooban ng kanyang biyaya, sila ay naging maramot sa mga biyayang ito at nagsilayo ng may pagtutol. Kaya sila ay kanyang pinarusahan ng pagkunwari sa kanilang mga puso hanggang sa araw ng kanilang pagkikipagtipan sa kanya, sapagkat binigo, sinuway nila ang Allah sa ano pa mang kanilang ipinangako sa kanya at sa ano mang kanilang nakagawiang pagsisinungaling. Hindi ba nila nalalaman na ang Allah ay nakababatid ng kanilang mga lihim at ng kanilang mga sarili ng usapan, at ang Allah ay maalam ng ghaib, mga di nakikitang pangyayari o bagay? Yaong mga bumabatikos sa mga naniniwala hinggil sa kanilang kusang loob na pagbibigay ng kawang gawa at binabatikos yaong mga naniniwalang walang matagpuan upang gumugol maliban sa kanilang kakayahan. Kaya sila ay kanilang kinukutya. Subalit ang Allah ay mangungutya sa kanila sa mga di naniniwala at sa kanila ay isang mahapding parusa. Hingin mo man, O Muhammad, ang kapatawaran para sa kanila,
o hindi hingin ang kapatawaran para sa kanila, o kahit ikaw man ay humingi ng 70 ulit na kapatawaran para sa kanila, sila ay hindi kailanman patatawarin ng Allah sapagkat sila ay hindi naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong suwail. Iyaong mga nagpaiwan ay nagalak sa kanilang pananatili sa pamamahay pagkaraan ng paglisan ng sugo ng Allah at kanilang kinamuhian ang pagpupunyagi sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at kanilang mga sarili at sila ay nagsabi, huwag kayong humayong magsilakad sa gitna ng kainitan. Sabihin, ang apoy ng impyerno ay higit na mainit kung ito ay kanilang uunawaan lamang. Kaya hayaan silang bahagyang humalakhak sapagkat hindi magtatagal sila ay mananangis ng labis-labis bilang kabayaran sa anumang lagi nilang pinagsumikapan. At kung sakali man ikaw ay ibabalik ng Allah sa isang pangkat nila pagkaraan ng labanan at pagkatapos sila ay hihingi ng pahintulot para lumabas upang makipaglaban, sabihin, kailanman kayo ay hindi lalabas na kasama ako at kailanman kayo ay hindi makikipaglaban sa isang kaaway na kasama ako. Katotohanan, kayo ay nasiyahang nangakaupo sa inyong mga pamamahay sa kauna-unahang pagkakataon, kaya kayo ay magsiupo ngayon na kasama ng mga nagpaiwan. At huwag mong ipagdasal ng salatul janaza o Muhammad ang sino mang namatay sa kanila kailanman at huwag kang tumayo sa libingan nito. Katotohanan, sila ay hindi naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at sila ay nangamatay habang sila ay mga suwail. At huwag mong hayaan ang kanilang mga yaman at gayon din ang kanilang mga anak ay magkapagigilalas sa iyong kaisipan. Ang Allah ay naghahangad lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan ng mga ito ng kanilang mga yaman at anak sa mundong ito, at upang ang kanilang mga kaluluwa ay lumisan habang sila ay mga di naniniwala. At kapag ang isang kabanata ng Quran ay ipinahayag na nag-uutos sa kanila na maniwala sa Allah at magpunyagi o makipaglaban sa kanyang landas kasama ng kanyang sugo, iyong mga nakaririwasang kabilang sa kanila ay nakikiusap sa iyo o Muhammad na sila ay pahintulutang lumiban sa jihad at magsasabing, hayaan mo kaming maiwang kasama ng mga nananatili sa pamamahay. Sila ay nasisiyahan na kasama niyang mga nagsisiupo sa kanilang mga pamamahay. Ang kanilang mga puso ay natatakpan, kaya sila ay hindi nakauunawa sa kahalagahan nito. Subalit ang sugo at iyong kanyang mga kasamang naniwala sa Allah ay nagpunyagi o nakipaglaban sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang yaman at ng kanilang mga sarili, at sila yaong mga magtatamo ng lahat ng kabutihan at sila yaong mga magtatagumpay. Ang Allah ay naghanda para sa kanila ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang mamalagi roon ng walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay. At nagsilapit sa iyo o Muhammad, iyang mga nagsigawa ng mga dahilan mula sa mga biduin upang humingi ng pahintulot na lumiban at manatili sa pamamahay, at gayon din iyang mga nagsinungaling sa Allah at sa kanyang sugo na nagsiupo sa pamamahay. Iyong mga di naniwalang kabilang sa kanila ay daratnan ng isang mahapding parusa. Walang nakaatang na pagkakasala sa mga mahihina o may karamdaman o walang kakayahang gumugol sa landas ng Allah. Kung sila ay matapat at makatotohanan sa kanilang tungkulin sa Allah at sa kanyang sugo, walang nakaatang na pagkakasala sa mga taong mapaggawa ng kabutihan, at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. At walang nakaatang na pagkakasala sa mga nagsilapit sa iyo upang sila ay bigyan ng masasakyan nang ikaw ay nagsabi, wala akong matagpuang sasakyan na maaaring ibigay para sa inyo. Sila ay nagsitalikod habang ang kanilang mga mata ay tigib ng luha sa kalungkutan na sila ay walang matatagpuang anupamang panggugol sa landas ng Allah.
Ang sanhi ng pagkakasala ay laban lamang sa mga napaririwasa na sa kabila nito ay nakikiusap sa iyo na lumiban sa pakikipaglaban. Sila ay nasisiyahang kasama ng mga nananatili sa kanilang mga pamamahay at sanhi nito sinarahan ng Allah ang kanilang mga puso mula sa patnubay kaya hindi nila nababatid ang anumang nawawala sa kanila. Sila ay magdadahilan sa iyo, o mga Muslim, kapag kayo ay nagsibalik na sa kanila mula sa labanan. Sabihin mo, O Muhammad, huwag na kayong magdahilan, kailanman kami ay hindi maniniwala sa inyo. Ipinagbigay alam na ng Allah ang balita, pangyayari tungkol sa inyo, at mamatsyagan ng Allah ang inyong mga gawa at gayon din ng kanyang sugo. Pagkaraan, kayo ay muling ibabalik sa Allah na maalam ng di nakikita at nang nakikita o nasasaksihan at kanyang ipagbibigay alam sa inyo ang anumang lagi ninyong ginagawa. Sila ay susumpa sa inyo sa ngalan ng Allah kapag kayo ay magsisibalik sa kanila upang sila ay inyong iiwanang mag-isa. Kaya iwanan silang mag-isa. Katotohanan, sila ay marurumi, sanhi ng kanilang mga kasalanan at ang impyerno ang kanilang kanlungan bilang kabayaran sa anumang kanilang pinagsumikapan. Sila, mga mapagkunwari, ay sumusumpa sa inyo sa mga Muslim upang sakali kayo ay masiyahan sa kanila. Ngunit kung kayo ay nasisiyahan sa kanila, katiyakan ang Allah ay hindi sisiyahan sa mga taong suwail. Ang mga biduin ay higit na matitindi sa kawalan ng paniniwala at pagkukunwari at higit na nawalang kaalaman hinggil sa mga hangganan, mga batas at kautusan na ipinahayag ng Allah sa kanyang sugo at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. At kabilang sa mga biduin ay may iba na nag-aakala na ang anumang kanilang ginugol sa landas ng Allah ay isang kawalan at sila ay naghihintay sa inyo para sa pagdating ng kasawian. Subalit sa kanila ay kasawian ng kasamaan at ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. At kabilang sa mga biduin ay may naniniwala sa Allah at sa huling araw at nagtuturing sa anumang kanilang ginugol sa landas ng Allah bilang paraan upang mapalapit sa Allah. At isang dahilan ng pagtanggap sa mga panalangin ng sugo, katiyakan, ang paggugol sa landas ng Allah na ito ay paraan ng pagiging malapit sa Kanya para sa kanila. Sila ay papapasukin ng Allah sa Kanyang habag, katiyakan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. At ang mga nanguna sa pagyakap sa Islam ay nagmula sa mga nagsilikas, muhajirin at ansar, mga taga-Madina na nagsilbing kanlungan at yaog mga sumunod sa kanila sa mga gawaing mabuti. Ang Allah ay nasisiyahan sa kanila at sila ay nasisiyahan sa Kanya. Siya ay naghanda para sa kanila ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos paraiso upang sila ay mamalagi roon ng walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay. At kabilang sa mga biduin ay nakapaligid sa inyo ay mga mapagkunwari at gayon din mula sa mamamayan ng lungsod ng Madina. Sila ay nagmalaki sa pamamagitan ng pagkukunwari. Ikaw, O Muhammad, ay hindi nakababatid sa kanila, ngunit sila ay aming nababatid. Sila ay aming parurusahan ng 2 ulit sa mundo at pagkaraan sila ay ibabalik sa isang napakalaking parusa. At may iba na umamin ng kanilang mga pagkakasala, kanilang pinaghahalo ang mga gawaing matuwid sa ibang mga gawaing makasalanan. Maaaring ang Allah ay magbibigay sa kanila ng kanyang kapatawaran. Katiyakan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Kumuha, O Muhammad, mula sa kanilang yaman para sa kawang gawa upang sila ay iyong gawing malinis at sila ipagpalain nito at sila ay iyong ipanalangin sa Allah. Katotohanan, ang iyong mga panalangin ay kapanatagan para sa kanila at ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam.
Hindi ba nila nalalaman na ang Allah ang siyang tumatanggap ng pagsisisi mula sa kanyang mga alipin at tumatanggap ng kawanggawa, na ang Allah ang siyang tanging nagpapatawad at tumatanggap ng pagsisisi, maawain? At sabihin mo, magsigawa kayo kung inyong nais, sapagkat tinitingnan ng Allah ang inyong mga gawa at maging ang kanyang sugo at ang mga naniniwala. At kayo ay ibabalik sa Allah na maalam ng hindi nakikita at nang nakikita nasasaksihan. Pagkaraan, kanyang ipagbibigay alam sa inyo ang anumang lagi ninyong ginagawa. At may mga iba na ginawang maghintay sa kautusan ng Allah, kung sila ba ay kanyang parurusahan o sila ba ay kanyang patatawarin. At ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. At yaong mga mapagkunwaring nagtayo ng masjid upang makapagnulot ng pinsala, hidwaan at kawalan ng paniniwala, at upang pagwatak-watakin ang mga naniniwala, at upang ito ay kanilang gawin bilang isang himpilan para sa mga naghimagsik laban sa Allah at sa kanyang sugo noong una pa. Sila ay sumusumpa na wala silang hangarin maliban sa kabutihan. Ang Allah ay sumasaksi na sila ay mga sinungaling. Huwag kayong tumayo roon kailanman para sa iyong pagdarasal. Katotohanan, ang masjid na itinayo sa diwa ng takwa mula sa unang araw ay higit na karapat-dapat tayuan sa pagdarasal. Sa loob nito ay naroroon ang mga kalalakihang kinalugdan ang pagpapadalisay ng kanilang mga sarili. At ang Allah ay nagmamahal sa mga dinadalisay ang kanilang mga sarili. Ang isa bang nagtatag ng haligi ng kanyang gusali batay sa takwa, pagiging matuwid at takot sa Allah, at batay sa kanyang magandang lugod ay higit na mabuti, o ang isang nagtatag ng haligi ng kanyang gusali sa gilid ng isang matarik na bangin na nasa bingit na ng pagguho? Kaya ito ay kasama niyang gumuho sa apoy ng impyerno, at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian. Ang gusali na kanilang itinayo ay hindi maglalaho upang maging isang sanhi ng pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, maliban ang kanilang mga puso ay pugtuin hanggang sila ay mamatay. At ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. Katotohanan, binili ng Allah sa mga naniniwala ang kanilang mga sarili at kanilang mga yaman kapalit ng halaga na kanilang tatanggapin para sa paraiso. Sila ay nakikipaglaban sa landas ng Allah, kaya sila ay pumapatay at sila ay napapatay. Ito ay isang tunay na pangakong nakaatang sa kanya sa Torah ni Moises at sa Ebanghelyo ni Jesus at sa Quran. At sino ba ang tapat sa pangako, kasunduan na nakahigit kaysa sa Allah? Kaya magsipagdiwang sa inyong bilihan na inyong binili o napagkasunduan, at iyan ang dakilang tagumpay. Ang mga naniniwala ay ang mga nagsisisi, mga sumasamba, mga pumupuri sa Allah, ang mga manlalakbay para sa kanyang landas, ang mga nagsisiyoko at ang mga nagpapatira pa, ang mga naguutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at ang mga nangangalaga sa hangganan batas ng Allah, at magbigay ng magandang balita sa mga naniniwala. Hindi marapat para sa propeta at sa mga naniniwala na hingin sa Allah ang kapatawaran para sa mga musyrik, kahit pa sila ay kanilang malalapit na kamag-anak. Pagkaraang ito ay naging malinaw sa kanila na sila ay mga taong maninirahan sa apoy ng impyerno. At ang paghingi ni Abraham para sa kapatawaran ng kanyang ama ay sanhi lamang ng pangakong kanyang ni Abraham ginawa para sa kanyang ama. At nang ito'y naging malinaw na sa kanya kay Abraham na siya, ang kanyang ama, ay isang kaaway ng Allah,
Kanyang inilayo ang kanyang sarili sa kanya. Katotohanan, si Abraham ay madamayin o madasalin at mapagparaya. At hindi hahayaang maligaw ng Allah ang isang mamamayan pagkaraang ito ay kanyang patnubayan hanggang gawin niyang malinaw para sa kanila ang anumang kanilang nararapat na iwasan. Katotohanan, ang Allah ay maalam sa lahat ng bagay. Katotohanan, nasa Allah ang pagmamayari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Siya ang nagbibigay ng buhay at nagdudulot ng kamatayan. At bukod sa kanya, kayo ay wala ng iba pang wali, tagapangalaga o makatutulong. Katotohanan, pinatawad na ng Allah ang propeta at ang mga muhajir ng silikas at ang mga ansar, iyaong mga sumunod sa kanya sa oras ng kahirapan sa digmaang Tabuk. Pagkaraan na ang mga puso ng ibang pangkat sa kanila ay halos humiling sa pag-aalinlangan, ngunit sila ay kanyang pinatawad. Katotohanan, siya ay tigib ng kabaitan sa kanila, maawain. At kanyang pinatawad din ang tatlong nagpaiwan, hindi nakipaglaban sa digmaang Tabuk, na ang kaso ay ipinagpaliban ng propeta para sa pagpapasya ng Allah hanggang sa ang bahagi ng lupa sa kabila ng lawak nito ay naging masikip at ang kanilang sarili ay naging masikip para sa kanila at kanilang napagtanto na walang makatatakas mula sa Allah at walang mapagkakanlungan maliban sa Kanya. Pagkaraan, sila ay Kanyang pinatawad, tinanggap ang kanilang pagsisisi upang sa gayon sila ay magsisi. Katotohanan, ang Allah ang siyang nagpapatawad at tumatanggap ng pagsisisi, maawain. O kayong mga naniwala, matakot kayo sa Allah at makibilang kayo sa mga makatotohanan. Hindi marapat para sa mga mamamayan ng Madina at sa mga Biduin na nakapaligid sa kanila na sila ay magpaiwan pagkaraang lumisan ang sugo ng Allah at hindi rin marapat para sa kanila na kanilang pahalagahan ang kanilang mga sarili nang higit kaysa sa kanyang sarili. Iyan ay sapagkat sila ay hindi dumanas ng uhaw o pagod o gutom sa landas ng Allah. Sila ay hindi tubahak sa alinmang lupa na ikagagalit ng mga di naniniwala o sila ay walang naranasang hirap o sakit mula sa isang kaaway maliban na ito ay itinala para sa kanila bilang isang gawaing matuwid. Katiyakan, hindi pinawawalang halaga ng Allah ang gantimpala ng mga paggawa ng kabutihan. At sila ay hindi gumugugol ng anumang paggugol sa landas ng Allah, maging ito man ay maliit o malaki at hindi tumawid sa isang lambak maliban na ito ay naitala na para sa kanila upang sila ay gantimpalaan ng Allah ng pinakamabuti para sa ano pa mang kanilang ginagawa. At hindi marapat para sa mga naniniwala na silang lahat ay humayong makipaglaban ng magkakasama. Hindi ba ang nararapat ay magkaroon sila ng magkahiwalay na pangkat para sa pakikipaglaban mula sa pangkat na may iwan upang tumanggap ng pangunawa sa relihiyon at ang iba ay magkapagbigay ng babala sa kanilang mga mamamayan kapag sila ay nagsibalik sa kanila upang sakali sila ay matutong maging maingat. O kayong mga naniwala, makipaglaban sa mga di naniniwala na malalapit sa inyo at hayaan silang kayo ay kakitaan nila ng katigasan ng kalooban at dapat ninyong malaman na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot sa Kanya. At sa tuwing may ipahayag na isang sura, kabanata, ang ilan sa kanila na mapagkunwari ay nagsasabi, sino ba sa inyo ang nagkaroon ng karagdagan sa pananampalataya sa pamamagitan nito ng Quran? Ngunit yung mga naniniwala, ito ay nakaragdag sa kanilang iman, pananampalataya, at sila ay nagsisipagdiwang. Subalit, iyaong sa kanilang mga puso ay may sakit ng pagkukunwari
Ito ay nakaragdag lamang ng kasamaan sa kanilang dating kasamaan at sila ay mga nangamatay habang sila ay nasa kalagayan bilang mga di naniniwala. Hindi ba nila nakikitang sila ay inilalagay sa pagsubok minsan o dalawa sa bawat taon ng iba't ibang uri ng sakuna, sakit at gutom, subalit sila ay hindi natutong manumbalik sa pagsisisi at hindi rin sila natutong makaalala? At sa tuwing may ipahayag na isang sura, kabanata, sila ay nagtitinginan sa isa't isa at nagsasabing, mayroon bang isa na nakikita sa inyo? Pagkaraan, sila ay nagsisibaling, ibinaling o inaliyo ng Allah ang kanilang mga puso mula sa patnubay sapagkat sila ay mga taong hindi nakauunawa. Katiyakang dumating na sa inyo ang isang sugo, Muhammad, mula sa inyong mga sarili, lahi. Ikinalulungkot niya na kayo ay dumanas ng kahirapan. Siya ay nagmamalasakit sa inyo, hangad niya na kayo ay mapatnubayan at sa mga naniniwala, siya ay mabait at maawain. Kaya kung sila ay magsitalikod o Muhammad, sabihin mo, ang Allah ay sapat na para sa akin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Sa Kanya, ako ay nagtitiwala at Siya ang Panginoon ng dakilang arsh, trono.